Ramdam na ang holiday rush na sinabayan ng tigil pasada ng ilang transport group. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si MMDA Assistant General Manager for Operations, David Angelo Vargas. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, ano po yung mga adjustment o dagdag na paghahanda ng MMDA ngayon ngang nagsabay yung Christmas rush at tigil pasada kung saan pa naman kailangan ng mga kababayan natin yung mga masasakyan? Well, unang-una ho, kasabay ng tigil pasada at yung Christmas rush po, ay nagdagdag po tayo ng mga additional enforcers po natin sa lansangan upang ma-manage ng maayos ang trapiko. Dahil we're expecting itong 20% increase ng volume ay nararamdaman na po natin ngayon. Pangalawa ay tayo ay patuloy na nagki-clear sa mga mabuhay lanes para magkaroon ng daan sa mga secondary roads para makadecongest ng traffic along EDSA. Kasabay po nito, yung mga enforcers po natin ay patuloy tayong pinahaba yung schedule nila. So yung schedule nila hanggang alas 12 na po and meron tayong no day off policy. So all of this, yung traffic management plan po natin ay tuloy-tuloy para maging mas maayos ang daloy ng trapiko itong holiday season. AGM, saan yung madalas yung namomonitor na talaga mabigat ang traffic at maraming nai-stranded na mga pasahero? Well, yung usual po natin, andyan yung Cubao kasi andyan yung mga terminal natin ng mga buses. Andyan yung mga bottleneck areas po natin like sa may SM Mega Mall, yun dun sa may mga malalaking may construction sites katulad sa may North EDSA, alam niyo may mga flag projects tayo dyan sa may papuntang NAIA terminals and so on po. Sa ngayon ba nakikita niyo talagang volume lang ng sasakyan yung dahilan kung bakit talagang halos buong Metro Manila matindi yung traffic o may mga pasaway pa rin talagang mga motorista? Well, it's a bit of both, pero it's more on the volume size talaga. Dahil as you can see, talagang napakarami pong sasakyan sa lansangan po ngayon. Ilan ba yung nadagdag na sasakyan daw po itong mga nakalipas na buwan dito sa Metro Manila? Ang last check count ko po ay nasa 409,000 tayo. So, significant increase of 20% po. Ito bang mga pagsisikip ho ng mga kalsada na nakikita natin at nararanasan araw-araw AGM? Nakikita nyo ba, may isisikip pa ba ito? May inaasahan pa ho ba tayong peak ng traffic sa mga darating na araw bago magpasko? Halos nararamdaman na po natin yan at ina-expect natin ito ay magtatagal hanggang 23. Hanggang so Sabado, pati linggo pa, ano po, dahil talagang yan, rush na. Uwian po yan. At hanggang December 29 pa, yung tigil pasada ng ilang transport group. Magsususpende ba kayo ng number coding dito sa mga darating na araw? Sa tingin ko po ay wala pa naman pong abiso ang ahensya. Pero I don't think, personally, hindi na tayo magsususpend ng number coding dahil manageable naman po ang traffic. And paglagpas po nitong 25, halos nakauwi na po karamihan ng ating mga kababayan at kanilang mga probinsya. Okay, ano na lang po yung mga payo nyo at paalala sa mga bibiyahe ngayong Christmas rush para hindi sila gaano mahirapan? Magbaon po kayo ng maraming pasensya. Pangalawa, it's too late, I think, to say plan ahead. Pero, plan ahead. At yung mga last-minute Christmas shopping ninyo, kung kaya nyo pong gawin na online na lang, please do so. It'll save a lot of time, it'll save a lot of money, and maka-decongest po tayo ng kalsada talaga. Okay, maraming salamat po. MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas. Magandang umaga at advance Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.